Dalawang bagyo na ang binabantayan ngayon ng ating DOST Pag-asa. Ito yung matapos na maging ganap na bagyo na rin. Ito pong BLPA na binabantayan malapit sa boundary ng ating pong bansa, mga kabayan. Habang itong isang bagyo naman ay patuloy na lumalakas dito sa malayo pang bahagi ng ating pong boundary, mga kagwait. Ngayon, ang tanong natin, kung ito bang bagyo malapit sa bansa ay papasok po ng ating boundary, mga kabayan. So kung sakali ho, ito tatawagin sa local name, mga kabayan, na possible obet. But tignan natin, dahil sa ating binahagi kagabi at nakarang araw, maaari pong ito'y hihilain, ito pong bagyo dito po, mga kabayan, sa may eastern side, and then possible doon po malulusaw. Ito po yung itsura in advance. So kung titignan natin, mga kabayan, yan po yung magiging possible movement. So inasahan po ngayong araw, dito po ay unti-unti siyang papalapit at papalayo, no, mga kabayan, sa part ng ating boundary, habang yung isa pang bagyo naman na malakas ay unti-unti papalapit naman dito sa part ng ating pong boundary ho, mga kabayan. So yan po yung senaryo na atin nakikita, but depende po yan sa may actual na senaryo. Pero kung sakali lang, no, assuming natin na ito po ipapasok na ating boundary, maaari pong ito'y panandalian lamang, maring oras lang na, mga kabayan, ay lalabas din muli. So dito pinapakita natin, mga kabayan, yan yung senaryo ho, unti-unting papalapit po siya, na, mga kabayan, dito po sa bagyo na isa. So kanya pong i-merge or lulusawin ho, mga kabayan. Kung makikita po din, ito naman pong bagyo na, mga kabayan, na possible ay tatawaging bagyong Obet. Dito po, na, mga kabayan, makikita natin, papapunta siya sa bahagi ng Taiwan area, mga kabayan. And then inaasahan po natin na ito pong habagat by next week ay possible muling lalakas at magdadala ng possible tuloy-tuloy na pag-ulan at magdudulot muli ng pagbaha, especially sa may western side na bahagi ng ating pong Luzon, mga kababayan. Sa itsura po nito pong bagyo, kung ating pagbabatayan in advance, maaari pong umakyat ito into typhoon or super typhoon, mga kababayan. And then, ang kagandahan lang po nito, mga kabayan, ay hindi po siya direktang tatama sa bahagi ng ating pong bansa, but bagamat hindi rin maganda sa part ng Taiwan, pero yung direkta na epekto sa bansa natin, na, mga kabayan, ay hindi po. Ang pinakadirekta talaga, ramdam natin ay possible yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat, mga kagreat. And then, maliban dyan, dito nga po, meron tayong minomonitor po na possible development na naman na sama ng panahon bago matapos yung buwan niyang Agosto, ay possible meron mabuong another na bagyo. Pero dito naman kagandahan, ang kanyang senaryo maaari pong papalayo rin po, no? And then maaari kung papasok man or sa ating boundary, ito'y patungo sa bahagi muli nito pong part ng Taiwan, mga kagreat. Magiging lagay naman ng ating pong panahon ngayong pong araw na ito. Inaasa natin yung ilang bahagi ng ating Northern Luzon, part ng Batanes, Calayan, bahagi ng Ilocos Norte, no, mga kabayan, Ilocos Sur, and part ng Cagayan, maaari po makaranas ng medyo maulap na papawirin dulot ng habagat. Habang sa bahagi naman ng ating Mindanao, dulot naman ito pong buntot na bahagi ng bagyo sa labas ng ating boundary. So malaking Mindanao, ang part ng Cagayan de Oro, part ng Cotabato, Jensan, bahagi ng Surigao, Tandag, yan po ay possible makaranas po na ngayon ng maulap na papawirin or possible mga pag-ulan. And then ang bahagi rin po ng ating Leyte sa bahagi ng Hinungan, Maasin, Baybay, ilang part ng Samar sa Giwan area, ilang part ng Cebu and Bohol ay makaranas po ng maulap na papawirin at nagbabadyang pag-ulan.